Kadalasan, ang isang normal na araw ay may magandang biro na ihahatid pala sa atin. At iyon ang nangyari sa flight attendant na si Sky. Akalain niya bang sa isang biyahe kung kailan hindi niya personal na nakilala ang kanilang piloto ay saka pagagapang ang kilabot sa kanya dahil lamang sa matipunong boses nito. This is your captain speaking, Captain Dominic Theodore. Welcome aboard flight PR-143 bound for Osaka. Biglang nanlamig ang kamay ni Sky. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng piloto. Medyo nalilito siya dahil hindi niya alam kung ito nga ba ang Dominic Theodore na nakilala 4 na taon na ang nakalilipas. Kung ito nga ay bakit ito nandito. Our flight time today will be approximately 3 hours and 10 minutes. The weather along the way looks clear, so we're expecting a smooth and comfortable flight. Please sit back, relax, and enjoy the view above the clouds. Thank you for flying with us. Saad ng pilotong si Dominic. Napatras sa pagkakatayo si Sky at dumiretso sa loob para magtago. Panayang hinga niya ng malalim at nangangatalang kamay. Takot na baka mamaya ay ito nga ang nakilala niya noon. Ang lalaking naka one night stand niya sa Osaka kung saan sila ngayon pupunta. Baka masyado ka lang OA, Sky. Ang dami-daming pangalan na katulad ng kanya. Pwedeng hindi siyang tinutukoy mo. Pinipilit niya ang sarili na huwag maniwala sa kanyang narinig sapagkat hindi pwedeng mag-cruise ang landas nila. Ano na lang ihaharap ko sa'yo kapag nagkita tayo? Mahinang saad niya at hindi siya mapakali at hawak-hawak ang isang panyo. Pinagpapawisan siyang maigi kahit na hindi naman talaga mainit. Nagsimula na ring lumipad ng eroplano at parang ngayon lang siya nakaramdam ng sama ng pakiramdam. Sky, bakit kanina ka pa dyan? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Parang namumutla ka. Tanong ng kasamahan ni FA na si Rita. Hindi naman. Parang kinabahan lang ako bigla. Kinabahan? Bakit? Ang tagal na nating flight attendant. Huwag mong sabihin na ngayon ka pa natakot. May pang-aasar pa nga si Rita nang sabihin niya ito kay Sky. Of course not. Hindi naman dahil doon. Anong dahilan mo niyan? Para ka nakakita ng multo eh. Parang nga. Mahina niyang sambit. Ha? Anong nakita mo? Napalunok ng laway si Sky at umiling. Hindi na niya ito pinansin at lumabas na. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Rita ang mga hinala niya. Sa tingin ko, nandito ang daddy ni Dalton. Nauutal na wika ni Sky. Nanlaki naman ang mata ni Rita at hindi makapaniwala. Nawala tuloy bigla ang sakit na nararamdaman niya at curious ikakwento ni Sky. Daddy ni Dalton? You mean ang daddy ng baby mo? Tumango si Sky at parang kitikiti si Rita at paikot-ikot. Oh my God! Nandito siya? Nakita ka ba niya? Ituro mo sa akin sa nakaupo. Agad hinampas ni Sky ang braso ni Rita. Napakalikot nito at maging siya ay hindi rin mapakali. Hindi siya pasahero. Huwag ka nga maingay, Rita. Alam mong hindi alam ng kasama natin na may anak na ako eh. Suway niya at pinanlakihan ng mata si Rita. Okay, fine. Gets kita. Kung hindi pala siya pasahero, akala ko ba nandito yung daddy ni Natigilan bigla si Rita nang ma-realize niya ang sinabi ni Sky. Napahawak siya sa bibig at napailing-iling. Don't tell me. Ang daddy niya ay yung piloto? Bumuntong hininga si Sky at saka tumango. Hindi siya sigurado, pero ang pangalan ng lalaking naka one night stand niya sa Osaka ay same ng pangalan ng piloto at parehas na parehas din ang boses nito. 4 na taon ang nakalipas pero hindi niya pa rin nalilimutan ang boses nito. Nako, paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Rita at kibit-balikat na tugon lang ang ibinigay ni Sky. Shh! Huwag ka muna magtanong, Rita. Mamaya na natin pag-usapan kapag nakababa na tayo. Mamaya lang nandun na tayo. Inasikaso na muna ni Sky at Rita ang mga pasahero ng eroplano. Pilit niyang ginagawa ang lahat para maging okay. Dahil kilala siya bilang maayos at profesional sa trabaho. Lumipas ang halos 3 oras at pababa ang eroplano sa Himpapawid. Welcome to Osaka. The local time is 10:30 in the morning. Thank you for flying with us, and we hope to see you again soon. Saad ng piloto
at tuluyan nang lumanding ang eroplano. Nang makababa lahat sa eroplano, kasabay si Sky at Rita, agad silang dumiretso sa lobby at takot na mag-cruise ang landas nila ni Dominic. Madaling-madali ka naman, Sky. Mamaya imada pa ako sa ginagawa mo. Reklamo ni Rita at masakit na rin ang paa niya sa kalalakad. Huwag ka na makulit, Rita. Sumunod ka na lang din. Baka mamaya mag-cruise pang landas namin. Alam mong hindi pwede. Paano natin malalaman if yun nga yung daddy ni Dalton? Hindi mo pa nga nakakita at naririnig mo lang eh. Sure ka bang siya yun? Hoy, nakikinig ka ba? Hindi na naiintindihan ni Sky ang sinasabi ni Rita nang matigilan siya. Nagtama ang tingin nila ni Dominic at parehas silang natigilan sa paglalakad. Mas lalong na-stress si Sky nang makita niya ang piloto dahil siya nga ang daddy ni Dalton. Ang pagkikita nila noon sa Osaka ay nagbunga at walang kaalam-alam si Dominic na siya pala ay may anak. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin siya nalilimutan ng lalaki? Imposible. 4 na taon na ang nakalilipas at imposibleng natatandaan pa siya nito. It's been a while. Nagulat siya nang nasa harapan na niya ang piloto. Napalunok na lang siya ng laway at hindi maalis ang tingin dito. Hanggang ngayon ay gwapo pa rin ito at walang pinagbago. Mawalang galang na po, Captain Dominic. Magkakilala kayo? Biglang sumingit si Rita at agad naman itong siniko ni Sky ng palihim. Kahit kailan kasi ay hindi nito mapigilan ng kaibigan na makichismis sa buhay niya. Yeah, how can I forget about her? Parang tumalbog ang puso ni Sky at kulang na lang ay lumabas na yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya nang ngumiti pa ito sa kanya. Parang bumalik ang nakaraan nang nakasama niya ito sa Osaka. Ang gabing hindi naman niya pinagsisisihan pero hindi niya alam kung wala lang ba yon kay Dominic. Nice to meet you, Captain. Nauutal na saad ni Sky at tumiwas ng tingin dito. Baka mamaya ay matunaw siya at muli na namang mapaibig dito. If you have time, pwede naman tayo mag-usap. Just like before. Agad natigilan si Dominic nang dumating ang ibang flight attendant. Kaya naman mabilis na umaksyon si Sky para hindi makahalata ang mga kasama niya. Lumapit siya agad kay Rita at medyo lumayo kay Dominic. Umalis na kaya tayo rito? Bulong ni Sky. So siya nga ang daddy ni Dalton. Mahinang bulong ni Rita at tumango si Sky. Hindi siya pwedeng magkamali na siya nga ang Dominic Theodore na nakilala niya noon sa Osaka. Hindi rin siya pwedeng magkamali na ito ang daddy ni Dalton dahil nakikilala siya nito. Kaya 100% sure na ito na nga ang lalaki at wala nang iba pa. Umiwas na ng tingin si Sky at naglakad sila lahat palabas ng airport. Papunta sila ngayon sa hotel kung saan sila mag-i-stay. 3 araw sila sa Osaka bago bumalik ng Pilipinas. Kaya medyo matagal-tagal ang vacation nila rito. Wala naman kasi silang gagawin at ayun lamang. Nang makarating sila sa hotel, napahiga agad si Sky sa kanyang kama. 2 sila ni Rita sa loob ng kwarto at ang iba naman ay nasa kabila. Hindi mo sinabi na gwapo pala yung daddy ni Dalton? Paano hindi mo alam na piloto pala yun? Saktong-sakto, Sky. Bagay na bagay talaga kayo. Kinikilig si Rita habang tinatanggal ang suot niyang sapatos. Sinamaan naman ito ng tingin ni Sky dahil alam niya na tinataguan niya ang lalaki. Huwag kang maingay dyan. Alam mo naman na nagtatago nga yung tao. Mukha na mga bait si Captain Dominic ah. Tingnan mo nga, tandang-tanda ka pa. Bigla tuloy napaisip si Sky. Hindi niya expected na matatandaan nga siya nito. After ng ilang taon nilang hindi nagkita. Bigla niyang naalala ang anak na kasalukuyan na nasa nanay niya. Ito ang nag-aalaga ngayon sa anak niyang 3 taon. Kahit na mabait pa, basta hindi niya pwedeng makita si Dalton. Ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko? Medyo nag-aalala si Sky dahil ilang taon na nga naman silang hindi nagkita. Tapos malalaman na may anak sila? Ano naman ngayon? Kasalanan mo bang nabuo yan? May magagawa pa bang langit? Sa bagay meron. Pinagtagpo nga ulit kayo eh. Malay mo naman, sign na yon para umamin ka kay Captain Dominic. Kinikilig na sambit ni Rita pero hindi na niya ito pinansin.
Muling humiga sa kama si Sky, pero natigilan siya at si Rita nang may kumatok sa pinto. Ikaw na ba? Tanong ni Rita at tumayo na si Sky. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita si Dominic. Anong ginagawa niyo rito? Hi. Nahihiyang bati ni Dominic. May hawak itong strawberries. Para sa'yo. May dala ako kanina. Baka gusto mo. Dahan-dahan kinuha niya ang binigay ni Dominic. Kinakabahan at hindi mapakali. Salamat, Captain Dominic. Kaso tumawa lang ng mahina ito sa kanya. Dominic na lang. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Sambit nito. Pakiramdam tuloy ni Sky ay namumula ang pisngi niya. Bigla kasing pumasok sa isip niya ang nangyari ng araw na yun. Kapag naiisip niya, bigla siyang nahihiya. Sumakit tuloy bigla ang ulo niya at napahawak sa sentido. Anong sadya mo rito? Tanong ni Sky at hindi makatingin kay Dominic. Yung strawberries, binigay ko lang sa'yo. If you have time tomorrow, baka pwede kitang igala. Pagpapaalam ni Dominic at hindi niya alam ang isasagot. Don't worry, Captain. Papayag po si Sky, sigurado ako dyan. Biglang sumingit si Rita at sinamaan niya ng tingin ang kaibigan. Alam mo, kahit kailan ang ingay mo, pagpasensyahan mo na to, Captain. Dominic. Nahihiyang saad ni Sky at nginitian lamang ang binata. It's fine. So, kita tayo bukas. Walang nagawa si Sky kung hindi ang tumango. Hindi naman siya natatakot kay Dominic. Sa katunayan, ay napakabait nito nang makilala niya ito sa Osaka. Asahan ko yan. Dito na ako ulit. May ngiti sa labi nang umalis si Dominic. Hindi niya in-expect na flight attendant ito. Kakabalik niya lang din kasi at may pangyayari man siyang hindi makalimutan ng oras na yon, pero malaking tulong na nalimutan niya yon dahil kay Sky. Good luck sa date mo, Sky! Sabi ko na nga ba't magiging happy family na kayo? Masayang saad ni Rita at agad niya namang kinurot sa tagiliran ang kaibigan. Aray ko naman, Sky! Grabe ka makakurot, ha? Daing ni Rita. Dalagdagan ko pa talaga yan kapag hindi ka tumigil. Ang daldal mo naman. Inis na saad niya. Sige na, beauty rest ka na. Kunwari ka pa at kanina ka pa rin naman sulyap ng sulyap. Hindi na niya pinansin ito at nagpahinga na. Ang totoo niyan ay kanina pa talaga siyang tingin ng tingin kay Dominic. Hindi kasi siya talaga makapaniwala na nasa harap na niya ito at bukas na bukas ay magde-date na naman sila. Tingin niya ay nangyari na ang mga ito noon at mangyayari lang ulit. Kinaumagahan, nahihiya si Sky dahil kasama niya si Dominic malapit sa isang cafe. Hindi rin alam ng mga kasama niya bukod kay Rita na kasama niya ito. Siguradong pag-uusapan siya ng mga ito kapag nagkataon. Kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita. Napatingin siya kay Dominic nang magtanong ito. Inilapag nito ang isang coffee latte na binili nito. Okay naman ako. Nahihiyang wika niya habang nakatingin sa labas. Glass kasi ang mga harang, kaya kitang-kita nila ang labas. Do you have a boyfriend? Biglang nasa mid si Sky nang uminom siya at magtanong si Dominic. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya. Dugtong nito at agad tinulungan si Sky. Kumuha siya ng tissue at agad na inabot dito. Nabigla ba kita? Anong klaseng tanong ba yan? Nakakagulat ka naman. Pinunasan niya ang damit dahil medyo natapunan yon ng iniinom niyang kape. Nagtatanong lang naman ako. Malay ko ba kung may pag-asa pa ako sa'yo? Parang tumigil ang mundo niya nang marinig ang sinabi ni Dominic. Ha? Anong sinabi mo? Pag-uulit niya ng tanong. Boyfriend ka ako. Kung may boyfriend ka na, hindi naman siguro masama kung liligawan kita. Tanong ni Dominic habang naninigurado. Nang makita niya sa airport sa Sky, alam niya sa sarili niya na hindi niya malilimutan ang babaeng ito. First time niya ang mga nangyari noon sa Osaka at hindi talaga niya nakalimutan ang dalaga. Tandang-tanda niya ang mukha nito at hindi lang nagkaroon ng tsansa na makilala niya ito dahil never nitong sinabi ang pangalan niya. Hindi ka ba nagmamadali, Dominic? Baka nauntog ka lang. Mukha ba ako nagbibiro, Sky? Tama ba? Sky ang pangalan mo. Tanong nito sa kanya at tumango.
Hindi kasi natin nakilalang isa't isa noon eh. Literal na konting usap lang sila noon nang magkita sila ni Dominic. Ang totoo niyan ay hindi niya pa nga makilala ang lalaki kung hindi niya nakita ang ID nito bago siya umalis ng Osaka. Nakita niya na Dominic Theodore ang pangalan nito at talagang nagulat siya nang marinig ang pangalan ng kanilang piloto. Bumalik tuloy sa nakaraan ang mga alaala na binaon na niya sa lupa. Huwag mo nang alalahanin pa yon. Tapos na yon. Wika ni Sky at nang mapalingon siya sa labas, laking gulat niya nang may kumakaway sa kanya at nakangiti. Nakita niya si Rita at kasama nito ang ibang cabin crew. Agad siyang nahiya at napaiwas ng tingin. Pwede pa tayong pumunta sa ibang lugar? Huwag na sana rito. Sabay turo niya sa labas. Nang mapatingin si Dominic sa labas, natawa siya dahil mukhang alam na niya ang ibig sabihin nito. Nakita niya rin kasi ang co-pilot niya na si Terrence. Nakangiti rin ito sa kanya at mukhang mamaya ay aasa rin na siya nito at maraming itatanong. Tumayo ang dalawa at lumabas ng cafe. Kaso, hindi pa man sila nakakalayo pero sinundan na sila ng mga ito. Bakit kayong dalawa lang nga nagde-date? Hindi ko naman akalain na tipo mo pala tong piloto natin, Sky. Oo nga, kakababa lang natin sa Osaka, may date ka na kagad. Huwag na kayong mainggit kasi talagang magkakilala talaga yang si Captain Dominic at si Sky. Sabat ni Rita at proud na proud. Ay talaga? Talagang magkakilala kayo, Sky? Napatingin si Sky sa mga kasama niya at tubango. Ayaw niyang ipahalata sa mga ito na may mas malalim pa silang relasyon noon. Kahit ng one night stand lang iyon, tumatak talaga yon sa isipan niya dahil doon nabuo si Dalton. Grabe ka naman pre. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala kalupit. Naglihim ka pa sa akin at hindi mo man lang sinabi. Saad ni Terrence at hiyang-hiya na si Sky. Gusto niyang umalis sa pwesto na yun pero hindi niya magawa. Hindi niya nga alam kung paano tatakasan ng mga ito. Ang dami mo namang tanong, Terrence. Nahihiya na tuloy si Sky. Huwag mo muna kaming guluhin. Nagde-date yung tao eh. Kilig na kumawa yung mga ito at tuluyan na ngang umalis si Sky at Dominic. Nagkakahiyaan pa ang dalawa. Lalo na ngayon lang sila nagkita. Saan mo gusto? Sa dating pinuntahan natin? Kunot noon na napatingin si Sky kay Dominic. Dating pinuntahan? Biglang namula ang mukha niya nang maisip kung saan sila galing. Hindi niya alam ang gagawin at sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Habang si Dominic naman ay nagtataka. Bakit pulang-pula si Sky? Kaso nang ma-realize niya, agad din siyang nahiya. No, hindi yun yung ibig kong sabihin. Hindi sa hotel. Maling iniisip mo. Pagtatama ni Dominic at natawa ng mahina si Sky. Ayusin mo nga yung sinasabi mo, Dominic. Baka mamaya kung anong isipin ko. Saad ni Sky at naglakad na. Hindi naman malayo ang lugar kung saan sila galing ni Dominic noon sa Osaka. Pumunta sila sa isang place na maraming nagtitinda at kung tawagin pa nga ito sa Japan ay Kitchen City. Mas maganda kung gabi tayo pupunta. Mas maraming tao at mas makulay ang paligid. Sambit ni Sky at natatanaw na nila ito. I think this is the best day of my life. Napalingon siya kay Dominic nang marinig niya na parang nagsalita ito. May sinabi ka ba? Tanong niya at takang-taka. Wala. Sabi ko ide-date kita. Yun di bang sinabi ko sa iyo kagabi? Libre mo ha? Pangkaasar pa ni Sky at tumango naman si Dominic. Masayang nag-date ang dalawa at parang wala lang sa kanila nang magkita sila. May takot mang nararamdaman si Sky pero ngayon ay mukhang okay na siya. Dahil siya pa rin ang Dominic na nakilala niya noon. Mabait at magalang kausap. Minsan nga lang talaga ay palabiro ito. Kaso natigilan si Sky nang tumunog ang cellphone niya. Sandali lang, Dominic. Lumayo siya ng konti at sinagot ito. Nay, bakit kayo napatawag? Nasa Osaka ko ngayon. Mahinang bulong niya at narinig niya na para bang umiiyak si Dalton. Umiiyak po ba si Dalton? Bigla siyang nag-alala dahil napakalayo niya. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Lalo na 3 araw sila rito. Oo anak, iyak nga ng iyak at hindi ko alam ang gagawin eh.
Itong kuya mong si Cloud ang kasama ko ngayon. Hindi pumasok dahil wala nga kaming kasama. Mabuti naman, Nay. Hindi ko rin alam ang gagawin kapag may nangyari kay Dalton. Nasa Osaka po kami ngayon at hindi ako makakauwi basta. Pasabi kay Kuya Cloud na babawi ako pag uwi ko. May kalungkutang sambit ni Sky at pasulyap-sulyap kay Dominic. Kinakabahan siya na baka marinig siya nito. Hayaan mo na at ako nang bahala. Kapag kauwi ka na ulit, sa atin ay dumiretso ka rito. Hinahanap ka rin kasing maigi at ang hirap alagaan. Ang kulit pa. Natawa na lang siya sa sinabi ng ina at tumango-tango kahit wala naman ito sa harapan niya. Salamat, Nay. Dito na rin ako. Wika niya at pinatay ang tawag. Si Sky ay may nakatatandang kapatid. Cloud Paralejo ang pangalan. 3 taon ang agwat nila at isa itong civil engineer. 2 lang silang magkapatid at super close nila. Okay ka na? Tanong ni Dominic na kanina pang nag-aabang na matapos si Sky at masaya siyang ngumiti. Alam mo, napapaisip ako sa mga oras na to. Wika ni Dominic. Paano ka naging flight attendant? Yun ba ang kurso mo? Napatingin siya rito habang kinakain ang binili nila at tumango. Oo. Ibig sabihin nun flight attendant ka na rin nung nagkita tayo rito sa Osaka? Tanong ni Dominic at umiling siya. Hindi pa talaga. Biglang nalungkot si Sky dahil may naalala siya. Isang pangyayari na kahit kalimutan niya ay hindi niya magawa-gawa. Tourist ka lang sa Osaka that time? Oo. Long story rin bakit ako nandito. Paliwanag niya. Ang tatay ni Sky na si Troy Paralejo ay isang piloto. Namatay ito, 4 na taon na ang lumipas bago siya pumunta ng Osaka. Nang dahil sa nangyari at bigat na nararamdaman ni Sky, 1 linggo na ang lumipas ng pagkamatay ng kanyang ama nang dahil sa plane crash. Nakilala niya si Dominic Theodore sa Osaka at ng araw na yun ay tila problemado rin ito. Pareha silang may dinaramdam na hindi maganda at konting usap bago naganap ang hindi inaasahan. Bigla rin nahimasmasan si Sky nang bigla siyang tapikin ni Dominic. Okay ka lang ba? Lalim yata ng iniisip mo. Gusto mo balik na tayo? Napatingin siya rito at tumango. Siguro inaantok na rin ako. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa sakit ng ulo. Pagsisinungaling niya at tumayo at naglakad na sila ni Dominic papunta sa hotel. Can I get your number? Sabay abot nito ng cellphone niya. Dahil walang choice si Sky, binigay niya na ito. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Andito na rin naman siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibibigay ang number mo kahit kanino. Proud na saad dito at tumawa ng mahina si Sky. Siguraduhin mo lang hindi ako nagbibigay basta ng number. Promise. Masayang tugon nito at sumayaw-sayaw pa nang maglakad papunta sa kwarto nila ni Terence. Hindi tuloy niya maiwasan ang matawa nang makapasok din siya sa loob ng kwarto nila ni Rita. How's your date? Mukhang masaya. Alam niya na ba na may anak kayo? Nagbago bigla ang itsura ni Sky sa sinabi ni Rita. Hindi niya pa alam. Huwag mo na nga rin akong pangunahan, Rita. Kinakabahan ako sa iyo Alam mo naman nakakakita lang namin ni Dominic. Tapos gusto mong sabihin ko kagad? Nababaliw ka na ba? Napahawak siya sa kanyang dibdib nang tumibok yon ng sobrang lakas. Sa paglipas ng araw nila sa Osaka, hindi maipinta ni Sky na medyo napapalapit na naman ang loob niya kay Dominic. Ngayon kasi ay maaari na niya itong makita araw-araw. Lalo na, piloto ito ng eroplano nila. Habang nire-ready niya ang sarili dahil paalis na ulit sila at pauwi ng Pilipinas. Alam mo, Sky, mukhang tinamaan ka na talaga. Kanina ka pa pangiti-ngiti tapos hindi mo naman lang maintindihan ang sinasabi ko kanina pa. Ha? May sinabi ka? Gulat na tanong niya at inirapan naman siya ni Rita. Sabi ko na nga ba Ang sabi ko, ang swerte mo at pinagtagpo kayo ulit ni Captain Dominic. Isipin mo yun. Tadhana sa himpapawid. Bagay na bagay. Isang flight attendant at isang piloto. Kinikilig na saad nito habang nag-aayos ng gamit. Nakaramdam naman ng kilig si Sky. Ngayon na lang siya ulit kinilig sa buong buhay niya. Siguro, kinurot ka na ni Tito Troy kung nandito siya.
Pero mukha namang papasa si Captain Dominic. Pareha silang piloto ni Tito. Sambit ni Rita at naalala na naman niya ang ama. Namatay dahil sa plane crash ang kanyang ama at sa kanyang pagkakatanda, isang pasahero ng kanyang ama ang nailigtas nito. Bukod tanging ito lamang ang nailigtas niya at wala siyang balita kung sino ito. 4 na taon na ang lumipas at marami pa rin siyang tanong na hindi nasasagot. I wish he was here with us, Rita. Miss na miss ko ng daddy ko. Kitang-kita sa mukha ni Sky ang pagkalungkot at agad naman siyang niyakap ni Rita. Huwag ka nang malungkot, Sky. Alam ko naman na hindi ka pababayaan ng daddy mo kahit nasa heaven na siya. Nandyan din naman si Tita Miles. Alam ko na hindi ka pababayaan noon at magiging masaya na lang tayo. Sure ako na masaya rin ang daddy mo dahil nasa eroplano ka na rin, tulad niya. Ngumiti siya at gumaan ang pakiramdam. Pangarap na pangarap kasi niya ang makatungtong sa eroplano. Bukod kasi doon ay iniidolo niya ang ama. Kaya niya kinuha ang kursong ito. Paano ba yan? Halika na. Yaya ni Rita at tuluyan na nga silang umalis. Ang buong cabin crew ay dumiretso na nga sa airport. Dahil muli na naman silang babalik sa Pilipinas para sa bagong biyahe nila papunta sa Korea. Samantalang ang mga mata ni Dominic na kanina pa nakamasid kay Sky, gandang-ganda siya dito. Lalo na ngayon at naka-uniform na ito. Ngayon niya lang na-realize na bagay sa kanya ang suot na uniforme. Mamaya ka na ma-inlove pare. Baka hindi ka pa makapag-focus at sa iba tayo lumanding. Biro ni Terence at natawa naman si Dominic. Inggit ka lang. Medyo lang. Natatawang sambit ni Terence at masayang silang pumasok sa loob ng eroplano at tuluyan na ngang umalis. Lumipas ang ilang oras, nakabalik na nga ng Pilipinas si Sky at ang buong team. Pagod man siya sa biyahe, pero at least nandito na siya. Finally, makakapagpahinga na ulit ako. Wika niya habang nakatingin kay Rita. Medyo hirap pa rin kasi ito dahil hanggang ngayon ay may menstruation pa rin. Ako rin? Buti na lang makalawa pa tayo aalis. Wika nito at nag-stretch ng katawan. Mommy! Mommy! Kulang na lang mabali ang leeg ni Sky sa kahahanap. Parang narinig niya si Dalton at hindi nga siya nagkakamali. Nanlaki ang mga mata niya nang kumaway-kaway ito habang mitbit ng nanay niyang si Miles. Biglang kinabahan si Sky dahil kabababa lang nila ng eroplano at hindi niya alam kung anong ginagawa nito rito. Nay, anong ginagawa niyo rito? Garalgal ang boses niya at halatang kinakabahan. Tinawanan lang siya ng ina at inabot sa kanya si Dalton. Bakit na parang nakakita ka ng multo? Miss na miss ka na ni Dalton kaya dumiretso na kami rito. Buti nga ka mo at isang araw lang kami sa ospital at gumaling naman siya agad. Paliwanag ng nanay niya at kumunot pa ang noo. At bakit ganyan ang mukha mo, Sky? Hindi naman nabago sa'yo at napunta talaga kami ni Dalton dito kapag gusto namin. Hindi naman malayo ang bahay natin dito sa airport. Napalunok siya ng laway at parang sumakit ang ulo niya. Totoo naman kasi na hindi malayo ang bahay nila rito. Pero hindi niya expected na makikita ito rito. I know, Nay. Kaso kakagaling lang ni Dalton. Sana hindi mo muna siya dinala rito. Halika na, tumuwi na tayo. Hindi na tuloy ni Sky ang sasabihin nang matigilan siya sa sinabi ni Dalton. Papa! Papa! Wika nito at nang lumingon siya, nakita niya si Dominic na nakangiti at napalapit sa kanila. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi siya nakareact. Hindi niya alam ang gagawin at nasa harapan na niya ito. Sky, hinahanap kita kanina. Hindi mo naman ako hinintay. Sambit ni Dominic at nakangiti ito. Pero agaw pansin sa kanya ang baby na hawak ni Sky. Baby mo? Hindi mo sinabing may anak ka na pala. Papa! Papa! Tawag ulit ni Dalton at agad namang hinigpitan ni Sky ang hawak sa anak. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi naman alam ni Dominic na anak niya ito. Gusto ko na magpahinga, Dominic. Simpleng sagot ni Sky at nangangatalang tuhod niya sa kaba. Buti na lang talaga ay nandito ang nanay niya at agad inabot si Dalton. Long story, Captain Dominic. Sabat ni Rita at maging ito ay kinakabahan. Hindi rin kasi niya expected na pupunta ang mga ito rito
at makikita ni Dominic. It doesn't matter to me, Rita. Naiintindihan ko naman. Biglang lumungkot ang mukha ni Dominic at nawala ang sigla sa kanyang mga mata. Biglang nag-guilty si Sky dahil hindi naman sa ayaw niya kay Dominic. Natatakot lang siya na baka magulat ito at siya rin ang masaktan. Hindi ko naman alam, Sky. I'm sorry. Hindi ko naman alam na kasal ka na pala. Unti-unting tumalikod si Dominic at nawalan na ng pag-asa. Pero hindi alam ni Sky kung bakit niya pinigilan ito at saka sinabing, "Hindi ako kasal at wala ring daddy si Dalton." Talaga? Pwede pa rin kating ligawan? Masayang sambit ni Dominic at kahit na ganoon ang nangyari ay para bang ready siyang panagutan si Sky. Tumango naman si Sky at agad nagulat siya nang yakapin siya ni Dominic. "Parang kayo lang ang tao rito Magchichismis na naman kayo niyan sa GC." Sabat ni Rita at tumatawa naman ang dalawa. Napansin naman ni Sky ang ina na tulala at naguguluhan. Kaya agad niya itong binulungan. "Nay, explain ko na lang sa inyo mamaya. Okay lang bang mauna na kami, Dominic? Kailangan ko nang magpahinga Nanay ko nga pala." Pagpapakilala niya at agad namang nagmano si Dominic dito. "Dominic po, ma'am. Dominic Theodore. Pasensya na po't hindi po ako agad nakapagpakilala sa inyo. Nauna pong excitement ko nang makita ko si Sky kanina Seryosong saad ni Dominic. Nakaramdam naman ng kilig si Sky at medyo natatawa. "Hindi mo naman sinabi, anak, na piloto rin pala ang nais mo. Naalala ko tuloy ang daddy mo." Wika ng ina ni Sky. Masaya niya naman sinabi ang kataga, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot na nadarama. Hanggang ngayon kasi ay hindi nila malilimutan ang nangyari. Piloto rin ng daddy mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Dominic at tumango si Sky. Ang cool. Siguro gwapings din ng daddy mo." Natawa naman silang lahat sa sinabi ni Dominic at maging si Dalton ay tumatawa rin. Nakikisabay ito sa tawa ng mga nasa paligid niya. "Syempre naman, gwapo ang mister ko. Kaya nga kagaganda ng mga anak ko." Mayabang na sambit ni Miles kay Dominic. "Oo nga po, ma'am. Kaya nga po natipuhan si Sky." Pabirong saad nito. "O siya, sa susunod na linggo pumunta ka sa bahay namin. Huwag mo kong biguin, Dominic." "Nay naman, nakakahiya kay Dominic." Bigla niyang siniko ang ina dahil sa hiya. "Aba, bakit ka mahihiya? Nang makilala ko naman ng ayos. Hindi yung dito lang tayo nag-uusap sa airport." "Don't worry po. Pangako tupunta ako next week. Sigurado naman na nakauwi na rin kami niyan galing Korea." "Mabuti naman. Dito na rin kami, Dominic. Mauna na kami ni Sky at Rita." Nginitian ni Sky si Dominic at kumaway. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung kailan niya sasabihin ng tuluyan kay Dominic. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, napahawak siya sa ina. "Nay, patawarin niyo po ako." Bigla na lang yung lumabas sa bibig ni Sky at alalang tumingin dito si Miles. Simula nang mamatay ang asawa niya, ito na lang din ang oras na nakita niyang umiiyak si Sky. Hindi niya tuloy alam ang gagawin at hawak-hawak nito si Dalton. Kahit na malaki na kasi ito, ay binibitbit pa rin nila. Lalo na sa ganitong sitwasyon ng maraming tao. "Ako na pong bahala kay Dalton." Kinuha naman ni Rita si Dalton at saka sumakay sa kotse. Marunong silang lahat na magmaneho ng sasakyan bukod kay Rita. "Pinag-aalala mo ko ng maigi, Sky. May problema ba? At bakit ka umiiyak? Gusto mo ba sa bahay na natin pag-usapan?" Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Sky at sumandal sa upuan. Ipinikit niya ang mata at sumakit kasi ang ulo niya bigla. Wala pang 30 minuto, nakarating sila sa bahay. Kaya naman kahit pagod ang mga mata at ang mga ito, agad inasikaso ni Miles ang anak. "Come here, anak. Sabihin mo sa akin if anong problema. Alam mo naman na hindi ko kayang ganyan ka." Nag-aalalang saad ni Miles at tumingin kay Rita. "May nangyayari bang hindi maganda, Rita?" Napalunok naman ng laway si Rita. Maging siya ay naguguluhan din. Hindi niya rin kasi alam kung anong sasabihin ni Sky. Pero may kutob na siya kung bakit ito nagkakaganito. Nagkibit balikat na lang siya at pasimpleng umiwas ng tingin. "Si Sky na lang pong tanungin natin." "Sky,
Anong problema? Nay, makasalanan na po ba akong tao nito? Kasalanan ko po ba if hindi ko sinabi kay Dominic na may naging anak kami? Napataas ang kilay ni Miles sa sinabi ng anak. Maging ang noo niya ay kumunot sa pagtataka. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sinong Dominic ang sinasabi mo? Iyong piloto na nanliligaw sa'yo. Sa rami ng tanong nito, napatango na lang siya. Ano? Siya ang daddy ni Dalton? Kaya ba papa ng papa itong batang ito? Hindi makapaniwala ang ina ni Sky sa sinabi ng anak. Never kasi itong nabanggit ni Sky at tanging si Dalton lamang ang nakakita ng litrato ng ama. Nang magkita sila noon sa Osaka, may isang picture sila na magkasama. Ipinapakita lagi ni Sky ang litrato na yon kay Dalton kahit nang siya ay bata pa. Hindi naman kasi niya dinedenay na tatay niya ito. Pero nagulat siya nang makita na tandang-tanda ni Dalton ang mukha ni Dominic kahit sa litrato lang. Doon niya napagtanto na ang mga bata talaga ay may kakaibang memorya. Diyos ko, bakit hindi mo sinabi, Sky? Mukha namang mabait yung batang yon. Hindi niya naman kasi alam na buntis siya kay Dalton noon, Tita Miles. Singit ni Rita. Sa Osaka kami nagkita. Isang beses lang kami nagkita ni Dominic, Nay. At hindi ko alam na piloto siya. Nahihiyang ipinaliwanag ni Sky ang lahat sa ina. Maging si Rita na nakikinig lang sa gilid ay hindi rin makapaniwala. Nako, kasalanan yan anak. Kasalanan na hindi mo sinabi sa kanya. I know naman, Nay. Hindi naman sa itatago ko ng habang buhay sa kanya ang tungkol kay Dalton. Pero nagulat lang kasi ako eh. Nagulat ako nang makita ko siya nito lang. Nitong pumunta kaming Osaka, doon ko lang ulit siya nakita. Napahawak siya sa dibdib at sumakit yun bigla. Sobrang nagigilty siya kahit na hindi naman talaga niya ginusto. Sino naman ang gugustuhin na itago ang anak nila? Hindi naman niya pinangarap na mawala ng tatay si Dalton. Hanggat maaari, hanggat hanggang maaga, Sky. Wala namang mawawala kung sasabihin mo sa kanya. Sabihin na natin na biglaan yon at hindi sinasadya. Pero ngayon at nakita mo na siya, karapatan niyang malaman. Agad niyakap ni Miles ang anak at ngumiti. Nakita mo ba kung paano siya nalungkot kanina? Akala niya may asawa't kasal ka na. Tapos after nun ay okay na at handa siyang panagutan si Dalton. Kahit na anak naman talaga niya. Napaisip bigla si Sky sa mga oras na to. Hinawakan tuloy niya ang kanyang cellphone at hindi niya alam kung paano sasabihin. At huminga na lang siya ng malalim. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sasabihin ko rin sa kanya. Bigyan niyo muna ako ng time. Dahil kinakabahan din ako ng maigi. O sige, walang problema anak. Nandito naman kami at nakasuporta sa iyo. May magbago man, pero at least sinubukan mo. Agad siyang niyakap ng ina at agad niya rin itong niyakap. Kahit kailan ay hindi nito matutumbasan ng kahit na ano paman. Lumipas ang ilang linggo nang makapunta sa Korea, Singapore at Thailand si Sky kasama ang mga cabin crew at ang dalawang piloto. Hindi natuloy ang pagpunta ni Dominic sa bahay ni Sky dahil busy sila palagi. Kaya naman nagdesisyon sila na papunta na lang rito kapag wala na silang gagawin. Sa paglipas ng mga araw at linggo, unti-unti nang napapansin ni Sky na malapit na si Dominic kay Dalton. Minsan nga ay pinagkakamalan na silang pamilya dahil kamukhang-kamukha naman talaga ni Dominic ang bata. Alam mo, Sky, minsan ang hirap maniwala na hindi anak ni Captain Dominic si Dalton. Tingnan mo nga mukha nila parang carbon copy. Isang kasamahan ni Sky ang pumuna habang nasa airport sila. Sinabi mo pa, kaya nga ang hirap maniwala Mantakin mo yan, niligawan siya ni Captain Dominic. Tapos sakto-sakto na magkamukha pa yung anak ni Sky. Kung ako yun, hindi ko na pakakawalan si Captain. Sasagutin ko na kagad. Proud na sumingit ang isang cabin crew at natawa si Terence, ang co-pilot ni Dominic. Sa mga susunod na buwan, sure na masusundan na yan. Nanlaki ang mata ni Sky at pinanlakihan ng mata si Terence. Tawa lang ito ng tawa habang si Dominic ay busy at buhat-buhat si Dalton. Medyo malayo ang dalawa dahil nahabol nito si Dominic na panay ang takbo sa airport. Baby number 2 pa lang nais.
Saad ni Rita at tawa ng tawa. Tumigil nga kayo dyan. Huwag niyo na akong asarin pa. Tayo ay pare-parehas ng magpahinga at ilang linggo tayong walang pahinga. Sa susunod sure na hindi na tayo makakaranas nito. Kinikilig na nginitian siya ng mga kasama niya nang mapansin na papalapit na siya kay Dominic. Sinamaan tuloy ni Sky ng tingin ng mga kasama niya na patuloy lang sa pang-aasar sa kanya. Mommy! Sigaw ni Dalton. Agad itong niyakap ni Sky at tangkang bubuhatin, pero naagaw agad to ni Dominic. Hindi mo na nitbitbitin si Dalton dahil nandito na ako. Hindi ko naman gugustuhin na matalisod at matapa ka pa habang nakasuot ng heels. Napangiti siya sa sinabi ni Dominic at kabang-kaba na hiniwakan ng uniforme nito. Lahat ng madadaanan nila ay pinagtitinginan talaga sila. Kaya naman hindi niya maiwasan na maisip na ang swerte pala niya. Sa kanilang paglalakad, kagatlabing kinakabahan si Sky. Pakiramdam niya ay mawawala ang boses niya kapag susubukan na niyang magsalita. Napakapogi talaga ng anak ko. Manang-mana sa akin. Proud na proud si Dominic na sabihin yon at sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Paano niya sasabihin na anak niya talaga yon? Dominic, may sasabihin akong importante. Nauutal siyang nagsalita sa kaba at tiningnan naman siya nito na parabang nagtataka. I'm listening. Tumingin siya sa paligid at kinakabahan na makitang maraming tao sa paligid. Saan ba tayo pwedeng mag-usap? Yung hindi sana maraming tao? Malapit lang ang apartment ko rito. Diyan lang talaga. Itinuro ni Dominic ang apartment niya at tumango naman si Sky. Bigla tuloy siyang kinabahan na hindi niya malaman ang dahilan. Sure ka? Medyo naguguluhang tanong pa ni Dominic. Mukha ba ako nagbibiro? Importante nga ang sasabihin ko. Fine. Naglakad ang dalawa papunta sa apartment at wala pang 5 minutes ay nandoon na sila. Ang mga nandun sa apartment na yon ay mostly nagstay lang din ng ilang araw. Tulad nila na isang cabin crew at piloto na halos hindi nagstay ng matagal sa lugar. Pagdating pa nila roon, isang matandang babae na agad ang sumalubong sa kanila. Nandito na pala ulit kayo, Captain Dominic. Napakaganda naman ng kasama mo ngayon. At saka sino ang batang ito? Ngiting tiningnan ni Dominic ang matanda. Anak ko po, Nay. Ha? May anak ka na pala. Hindi mo naman sinabi at napakaganda ng misis mo. Napakagandang pamilya. Flight attendant ka ba, iha? Bagay na bagay kayong dalawa kung ganon. Opo, Nay. Kinikilig na sinabi ni Sky ang kataga. Ngayon niya lang na-feel na parang sobrang saya niya. Ngayon ay may pamilya na talaga siya na matatawag after niyang makausap si Dominic tungkol kay Dalton. O siya, ang dami ko ng tanong. Pahinga na kayong dalawa at mukhang pagod kayo sa kakabiyahe. Mag-iingat kayo palagi. Tuluyan na ngang umakyat si Sky at Dominic's apartment. Pagpasok pa lang nila sa loob, bumungan agad kay Sky ang malinis at simpleng kwarto. Hindi naman yun super laki pero kasya sa 2 tao. Ang cute naman ng kwarto mo. Natatawang saad niya at nahiya pa nga ito sa kanya. Pasensya ka na. Hindi kita madadala sa amin. Medyo malayo yun dito sa airport eh. Alam mo naman na hindi rin tayo magtatagal at aalis din kagad. Hindi mo naman need magpaliwanag sa akin. Para namang hindi normal to sa atin. Hindi naman kasi talaga tayo nagtatagal at umaalis din. Maigi at iilan lang ang gamit mo eh. Hindi ka mahihirapan na alisin kapag nag-decide ka ng lumipat. Tumayo siya at nag-ikot-ikot sa kwarto ni Dominic. Kaso natigilan siya nang makita si Dalton na nakapikit habang nakaupo sa kama. Tulog na si Dalton? Hindi siya makapaniwala dahil nakatulog ito kaagad. Natawa naman si Sky at Dominic habang nag-uusap ng nakatayo. Sandali, ayusin ko lang. Ano palang sasabihin mong importante? Tanong ni Dominic habang inayos ang higa ni Dalton. Mahimbing na agad itong natutulog. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Dominic. Nangangatal pa ang kamay niya pero nilakasan niya ang loob. I don't know what to say, Dominic. Hindi ko rin alam kung paano ako magsisimula. Paliwanag niya at agad naman siyang nilapitan nito na nag-aalala. May problema ba? Namumutla ka? Masama bang pakiramdam mo? Gusto mo bang magpahinga muna?
Agad siyang umiling dito at hinawakan ang damit nito. Nakatungo siya at hindi mapakali. Dominic, anak mo si Dalton. Ikaw ang tatay niya. Utal na sinabi ni Sky ang kataga at hindi niya alam at bakit hindi ito nagsasalita. Nang itunghay niya ang kanyang muka, nakita niya ang pagkagulat at pagtataka nito. Wait lang, Sky. What did you say? Mali ba ako ng dinig? Anak ko si Dalton. Paano nangyari? Wait, nabuntis kita nung nasa Osaka tayo. Gulong-gulo si Dominic habang nagtatanong. Ngayon niya lang na-realize ang lahat at hindi makapaniwala. Bigla namang naluha si Sky sa sobrang guilt at lungkot niya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Niyakap na lang agad ito ni Sky at panayang hingi ng tawad. I'm sorry, Dominic. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko alam na mabubuntis mo ako. Sinubukan kitang hanapin nun pero hindi kita makita. Kaya takot na takot ako na magkita tayo ulit. Natakot ako na baka malaman mo at kunin mo sa akin si Dalton. Paliwanag niya habang naiyak. Kumirot naman ang dibdib ni Dominic. Hindi niya alam na ganito pala ang mangyayari. Nang dahil sa nalaman niya, hindi niya alam ang sasabihin. Sobrang saya niya at ilang linggo na niyang hinihiling sa Panginoon na sana siya na lang ang ama ni Dalton. Never niyang tinanong si Sky tungkol sa ama nito dahil ayaw niyang pagmulan pa yon ang away nila. Pero dahil sa sinabi nito, hindi siya makapaniwala. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Sky. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Hindi ko man malaman if ang tunay mong nararamdaman. Hindi mo yun kasalanan. Masaya ako, Sky. Masaya ako malaman na ako ang tatay ni Dalton. Mahigpit na niyakap ni Dominic si Sky. Hindi na niya mapigilan ang sarili sa sobrang saya. Hanggang sa napalunok siya ng laway nang mapansin niya ang mga labi nito. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang yumuko at hinalikan ito. Sky, please marry me. Mahinang saad ni Dominic at sobrang bilis ng tibok ng puso ni Sky. Hindi niya alam ang gagawin at hindi alam ang sasabihin. I'm sorry for kissing you. Hindi ko napapigilan ang sarili ko eh. Nangungulila ako sa'yo. Ilang linggo ko nang gustong gawin to. Kulang na lang ay lumabas ang puso niya sa sobrang kilig kay Dominic. Natawa na lang siya nang biglang buhatin siya nito at iikot-ikot sa loob ng apartment. Dominic naman, ibaba mo naman ako. Mabigat ako. Kahit na gaano ka pa kabigat, bibit-biting kita. Proud ng wika ni Dominic at halos mapuno ng pagmamahalan at iyakan ng apartment. Parehas silang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pero ang mahalaga ay masaya na sila sa naging resulta ng kanilang pagkikita. Lumipas ang ilang araw at nag-decide na rin si Sky na sabihin sa lahat ang tungkol sa kanila ni Dominic. Gulat na gulat ang lahat bukod kay Rita na alam na ang lahat. Ha? Ama nga niya si Dalton? Paano nangyari yun? How's that even possible? Oo nga, Sky. Pinagloloko mo naman kami. Paano yun nangyari? At saka totoo ba talaga? Paka-explain at masakit sa ulo eh. Tawang-tawa si Sky at Dominic habang magka-holding hands. Mamaya kasi ay dadalhin ni Sky si Dominic sa kanilang bahay at gustong-gusto na itong makita ng nanay niya at kapatid na si Cloud. Long story, pero may nangyari sa amin before sa Osaka. Hindi pa ako flight attendant at hindi pa siya piloto. Kwento ni Sky at hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon ang mga ito. Talaga? So ibig sabihin talagang destiny kayo sa isa't isa? After nun nabuntis ka na kay Dalton? Tumango siya at napatango na lang din ang lahat. Hindi man makapaniwala, pero wala na rin silang magagawa. Andito na sila sa sitwasyon na kasal na lang ang kulang. Kung ganon, kailan ang kasal? Biro ni Rita at nagkatingin na naman ang dalawa. Let's see. Nakangiting saad ni Sky at nagpaalam na ang dalawa. Hindi kasama ni Sky at Dominic si Rita dahil sasama itong makipag-bonding sa mga kapwa cabin crew nila. Hindi pa man sila nakakarating sa mismong bahay, pero natatanaw na nila si Dalton na tumatalon-talon. Hindi na rin tuloy makapaghintay ang dalawa at sinalubong ang anak. Mommy! Daddy! Sigaw ni Dalton at agad minitbit ni Dominic. Kagwapo talaga ng anak ko. Manang-mana sa daddy.
Ang yabang talaga. Kamukha ko rin naman si Dalton ah. Ang totoo niyan ay hindi talaga niya kamukha si Dalton. Kahit napisngin niya ay hindi man lang nakuha nito o kaya naman ang mata o ilong. Lahat ng features ng anak ay kay Dominic lang din lahat. Magtatalo pa kayong dalawa. Halina kayo sa loob at maluluto na rin ang niluluto kong nilagang buto-buto at saka pritong manok. Nagluto rin ako ng maha at saka coffee jelly. Napakunot ang ulo ni Sky sa sinabi ng ina. Ang dami mo namang niluto, Nay. Si Dominic lang naman ang bisita mo. Hayaan mo na anak. Ngayon na nga lang pumunta si Dominic dito tapos hindi ko pa ipaghahain. Dali na at kanina pa kayong hinihintay ni Cloud. Pagpasok nila sa loob, nadat na ni Dominic ang kapatid ni Sky. Kinabahan man siya, pero nakipagkamay siya rito. Dominic Kidder po. Pagpapakilala niya at nginitian naman siya nito. Huwag ka na magpo, Dominic. Parang ilang taon lang ang agwat natin eh. Cloud Paralejo. Ginantihan ng ngiti ni Dominic si Cloud at masaya silang nag-usap-usap sa sala. Habang inihintay na maluto ang niluluto ng nanay ni Sky. Kamusta naman kayo? Buti nagkausap na kayo ni Sky. Tanong ni Cloud habang nakain ng coffee jelly. Oo eh. Nagkaayos na kami at nagpaliwanag na niya sa akin. Nakakagulat lang at hindi ko rin nakalain. Pasensya na rin at hindi ko rin talaga alam na may anak kami. Paingi ng paumanhin ni Dominic at tumango. Nahihiya siyang harapin ang pamilya nito. Hindi mo na dumingin pasensya, Dominic. Naiintindihan namin ni nanay ang nangyari. Nakakatuwa nga lang at nakita ulit kayo. Malay ba natin kung totoo talaga ang destiny? Napangiti si Sky sa kapatid at hinampas ito ng mahina. Alam mo, Kuya Cloud, ang dami mong sinasabi. Para bang naniniwala ka sa destiny? Asar nito sa kapatid. Palibhasa ay hindi pa rin ito nagkaka-girlfriend hanggang ngayon, pero merong nililigawan. Yan ka na naman, Sky. Aasarin mo na naman ako. Itong dalawang to, walang ginawa kundi magtalo. Pagpasensyahan mo ng dalawang to, Dominic ha. Makulit talaga ang dalawang yan kapag magkasama eh. Halika na at doon na tayo kumain. Yaya ni Miles kay Dominic at sinuway ang dalawa na panay kulitan. Okay lang po. Normal lang naman po yan sa magkapatid. Natatawang saad ni Dominic at tumayo sa pagkakaupo. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, bigla niyang naalala ang daddy ni Sky. Si Tito po ba'y wala pa? Tanong niya at napatahimik naman bigla ang lahat. Naguguluhan din sa tanong ni Dominic. Ang daddy bang tinutukoy mo? Tanong ni Sky at tumango si Dominic. Napansin naman ng binata na nagtinginan ang tatlo, bukod sa kanya. Wala nang daddy, Dominic. Pero okay lang naman. Happy na siya sa heaven. Agad namang nataranta si Dominic sa narinig niya. Akala niya nang makita niya sa airport ang mommy ni Sky at si Dalton ay buhay pa ang daddy ni Sky. Naalala niya kasi na binanggit ito ni Sky at inaakalang buhay pa. Pasensya na po. Hindi ko alam. Agad namang nginitian ni Sky si Dominic at hinila ang kamay. Okay lang. Ito ang daddy ko. And daddy, ito naman si Dominic. Nakita ni Dominic ang mga iba't ibang litrato na nakadikit sa dingding. Sa gulat niya nang makita ang taong ito, hindi siya makagalaw at hindi rin makapagsalita. Nang hawakan niya ang litrato, hindi siya pwedeng magkamali. Ang kamay ni Dominic ay nangangatala. Ang trauma niya noon ay biglang bumalik. Hindi lang niya lubos maisip na sobrang liit ng mundo para matagpuan niya ang anak nito. Sa bilis ng pangyayari, nagulat na lang si Sky nang lumuhod si Dominic sa harapan nila. Anong ginagawa mo, Dominic? Bakit ka nakaluhod? Hindi makapakaling sambit ni Sky at nagulat siya nang umiiyak ito. May problema ba? May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Maging si Cloud at ang nanay nilang si Miles ay hindi na mapakali. Nagulat na lang din sila sa ginawa ni Dominic at hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ito at hindi tumatayo. I'm sorry, Sky. Paghingi ng tawad nito at panayang iyak. Hindi ko alam. Hinanap kita at yun ang totoo. Hindi ko alam na ikaw yun. Parang sirang plaka si Dominic at paulit-ulit siya. Siya ang lalaki na iniligtas ng ama ni Sky nang siya ay nasa eroplano. Malapit nang maging piloto noon si Dominic nang maging pasahero siya ng ama nito.
Ang trauma niya na hindi mawala-wala dahil sa takot na nangyari at siya lang ang nakaligtas. Hindi ito nabalita dahil may kakayanan ang pamilya ni Dominic na patahimikin ng media. Dahil doon, halos 3 taon siyang hindi sumampa ng eroplano bago tuluyang naging piloto. Ako naligtas ang daddy mo noon, Sky. Ako ang nakaligtas sa plane crash na nangyari 4 na taon nang nakakalipas. Kuwento ni Dominic at napahawak si Sky sa kanyang bibig. Hindi niya alam ang sasabihin sa sobrang emosyonal. Naguguluhan man siya, pero tama nga si Dominic. Isang tao ang nakaligtas noon at hindi niya alam kung sino yon. Totoo ba sinabi mo? Ikaw ang iniligtas ni Troy? Tanong ni Miles at nangangatal ang kamay. Ako nga po, Tita Miles. Sa katunayan, may iniwan na sulat si Sir Troy para kay Sky. Agad kinuha ni Dominic ang bag niya. Sa loob ng 4 na taon, hindi niya naisip na si Sky pala ang anak ng piloto. Tanging Sky lamang ang nakasulat sa labas ng papel nito. Hindi niya inaakala na ang babaeng nakamit niya sa Osaka ay siya ang anak nito. Palagi ko pong dalang sulat na to. Nagbabaka sakali na makita ko ang anak niya, si Sky. Naiiyak na kinuha ni Sky ang sulat at nanginginig na binuksan ito. Sa kanyang pagbukas, hindi niya napigilan ang umiyak. Ang iniidolo niyang ama ay may iniwan na sulat sa kanya. May kasamang litrato nilang pamilya. Tiningnan niya ang kanyang kuya na ngayon ay namumula na rin ang mata dahil sa pag-iyak. At ang ina na hinihintay ang laman ng sulat. Sulat para kay Sky Paralejo. Utal na basa ni Sky. Alam ko mag-1 taon na akong wala sa bahay, Sky. Pero hangad ko ang magandang buhay niyo ni Cloud at ang mommy mo. Miss na miss ko na kayo. At gusto ko nang umuwi para makita kayo. Hindi ko magawa dahil may trabaho pa ako. Sa pag-uwi ko, isi-celebrate natin ang graduation mo. Sana umabot ako, Sky. Sana makita ko ang paglaki niyo ni Cloud at makatungtong ka ng eroplano. Gusto ko makita mo kung gaano kaganda ang langit at ang himpapawid. Hintayin mo ako, anak. Hintayin niyo ako. Tandaan mo na mahal kita, Sky. Ikaw ang prinsesa ko bukod sa mommy mo. Love, Captain Troy. Umiyak nang umiyak si Sky matapos mabasa ang sulat. Sulat nga ito ng daddy niya at bumalik na naman ang hirap at sakit na pinagdaanan niya noon nang mawala ang ama. Dahil sa sulat na ito, nadurog muli ang puso niya. Pinapasabi ng daddy mo na hindi kanya iniwan, Sky. At babantayan ka niya, kahit mula sa langit. Hindi na rin napigilan ni Dominic ang umiyak. Nang dahil sa taong ito, naglakas loob siyang maging piloto. Siya ang naging inspirasyon para magpatuloy sa kurso, kahit na natakot siyang ipagpatuloy ito. Dahil natatakot siya na baka mangyari rin sa kanya ang nangyari sa daddy ni Sky. Daddy ko. Utal na iyak ni Sky at niyakap ang sulat. Napuno ng kalungkutan ng buong bahay. Pero nasagot ang kasagutan na kanilang hinihintay. Mabilis na niyakap ni Sky si Dominic at agad naman siyang kinomfort nito. Ang tagal ko naghintay. Iyak na sambit ni Sky at parang dinudurog ang puso ni Dominic na makitang umiiyak ito. Patawad, Sky. Patawarin mo ko at natagalan ako. Kahit na sobrang lungkot ng pinagdaanan ni Sky, ngayon ay hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa nangyari sa ama. Nasa sulat na ang kasagutan na kanilang hinihintay. Matapos malaman ni Sky ang tungkol sa plane crash, mga ilang linggo lang ay nagpunta siya ng Osaka. Pinuntahan niya ang lugar kung saan palagi siyang dinadala ng ama. Doon niya natagpuan si Dominic at ng mga oras na yon ay parehas sila ng nadarama. Parehas nilang dinadamdam ang nangyari sa plane crash. Kung nasasaktan si Sky nang dahil sa nawala ang ama niya, si Dominic naman ay may trauma at sakit na dinarama dahil siya lang ang nakaligtas at hindi alam kung paano hahanapin ang anak nitong si Sky. Sa rami ng pangalan sa mundo, hindi niya alam paano hahanapin ito. Pero dahil bilog at maliit ang mundo, kahit gaano pa karami ang tao, kung talagang nakatadhana na makita mo, ay makikita mo. Sa bahay na puno ng saya, ay bigla na lang may lungkot na nadarama. Kahit na gano'n ang nangyari, ay nagpatuloy pa rin sila. Sa paglipas ng 1 taon, marami na ang nagbago.
Bukod sa natanggap na ng pamilya ni Sky ang nangyari, ilang taon na nakakalipas, ngayon naman ay ready na sila sa bagong buhay na tatahakin. Isang umaga, ang bumungad kay Sky pareleho, pero medyo magulo. Ang mga tao ngayon sa terminal ay may kanya-kanyang lakad at pag-aasikaso. Natatawa nga siya nang makita ang mga ito. Nakita niya ang sarili habang nakasuot ng simpleng dress at bitbit ng ilang gamit. Habang hawak-hawak ang kamay ni Dalton na may suot-suot itong bag na may patch ng airplane. Flight 143, destination Paris, France. Tumayo na si Sky at hinila-hila ang anak. Busy ito sa paglalaro niya ng laruang eroplano at ngayon ay sasampa na sila. Kinikilig siya na maisip na si Dominic ang piloto nila ngayon. Mommy, Masayang sabi ni Dalton. si Daddy talagang pilot natin. Ngumiti si Sky at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, siya mismo. Kaya behave ka dapat ha. Sige po, pero Mommy, Napalingon si Dalton. Napakaseryoso. pagdating natin sa Paris, di ba maggagala tayo? Kakain tayo ng maraming foods? Natawa naman si Sky nang mapatingin sa anak. Simula nang malaman nito na pupunta silang Paris, bukang bibig na nito ang mga pasta na mga nakikita niya sa social media. Gusto raw niyang matikman ang iba't ibang pagkain. Hindi na nga malaman ni Sky kung anong ugali ng batang ito. Daig pa siya kung mag-crave ng pagkain. Oo, kaya mag-behave ka. Kapag hindi ka nag-behave, edi hindi mo matitikman yung mga gusto mo. Gusto mo ba yon? Pananakot niya at umiling naman ito agad sa kanya. I will never do that, Mommy. Promise ko yan at magbe-behave ako. Habang nakatingin si Sky sa paligid, hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng pagiging pasahero. Ilang taon din siyang naging flight attendant. Nasanay sa uniform, sa pag-aasikaso sa pasahero. Sa ngiti kahit pagod. Pero ngayon ay iba. Ngayon, siya ang pasaherong pupunta sa lungsod ng pag-ibig. Hindi para magtrabaho, kundi para sa bagong simula. Kaya naman hindi niya maiwasan ng mapangiti nang makita niya ang mga tao naglalakad papunta sa eroplano na sasakyan nila, kung saan nandoon si Dominic at hinihintay sila. Excited na talaga ako, Mommy. Excited ka na ba talaga? Opo, excited na excited ako. Gusto ko makita si Daddy. Medyo narinig niya na humalakak si Dalton at maging masya ay natawa. Hayaan mo, kapag kinaya natin ay sisilipin natin. Basta hindi pwedeng malikot sa eroplano ha, at magagalit ang daddy at tita Rita mo. Nandyan po si Tita Rita. Nagliwanag ang mata ni Dalton at tumango siya. Yay! May kalaro ako kahit sa airplane. Shh! Huwag ka maingay anak. Tahimik ka muna sa ngayon. Suway ni Sky sa anak. Now boarding flight 143 to Paris, France. Tuluyan na nga naglakad si Sky at inayos ang sling bag habang hawak ang kamay ni Dalton. Habang naglalakad sila papunta sa gate, ramdam ni Sky ang kakaibang saya. Hindi lang ito bastang simpleng biyahe. Ito ang unang flight nila bilang pamilya. Kahit na hindi nila kasama sa upuan si Dominic. Ito pa rin ang unang beses na magpa-flight silang pamilya. Nang makita ni Sky ang mga kapwa niya flight attendants, napangiti siya agad. Enjoy your flight, Mrs. Sky Theodore, and to our little pilot. Napatingin tuloy ang mga pasahero ng eroplano sa kanila. Nagtataka kung sino sila. Nakakagulat naman kayo. Hindi nyo naman need gawin yan. Tingnan nyo, pinagtitinginan tayo. Nahihiyang sambit ni Sky at tila namumula ang pisngi sa hiya. Tinawanan naman siya ng mga kasama at inalalayan papasok sa loob. Si Sky ay tuluyan na ngang naging Mrs. Theodore at napaltan na rin ang apelyido ni Dalton. Sila ay kinasal na at ang totoo niyan ay pupunta silang Paris para sa honeymoon. Ayaw nilang iwanan si Dalton dahil gusto nila na makasama ito sa unang flight ng kanilang pamilya. Umupo si Sky at Dalton sa seat 6A and 6B. Isa itong business class, courtesy ni Dominic. Habang inaayos ni Sky ang seatbelt ni Dalton, ngumiti siya nang mapansin ang maliit na card sa harap ng upuan. Kahit kailan ay hindi siya binigo ni Dominic na pakiligin. Kahit dito sa himpapawid. For Mrs. Theodore and our little co-pilot Dalton, enjoy the flight, love. Captain Dominic. Basa niya sa nakasulat. Hala, ang sweet ni Daddy. Bakit may sulat pa?
Sabat ni Dalton at kinikilig. Siyempre, first time ni Dalton na sumakay ng eroplano at gusto ni Daddy na memorable yun sa'yo. Saad niya sa anak at tinalikan siya nito sa pisngi na kinagulat niya. Pagkaba ko airplane, Mommy, kikiss ko rin si Daddy tulad ng pagkiss ko sa'yo. Proud pa nga ito at napangiti siya sa anak. Siguradong matutuwa yon. Sandaling pumikit si Sky nang tumalbog ang puso niya sa kilig. Isang mic na nanggagaling sa unahan ang narinig niya at agad na pinakinggan. Ito ang boses na nagbibigay kaba sa kanya noon, pero ngayon ay nagbigay kilig sa puso niyang nanghilom. Good morning, passengers. This is your captain speaking, Captain Dominic Theodore. Welcome aboard Flight 143 bound for Paris, France. The weather today is clear, and the skies are calm and perfect for a beautiful flight. Napalingon tuloy si Dalton na gulat na gulat. Si Daddy? Si Daddy yun? Masayang sabi nito at tumango si Sky. To all our passengers, especially my wife Sky, and our little co-pilot Dalton, thank you for flying with me today. This flight is extra special. Dugtong ni Dominic at nagulat na lang si Sky nang biglang nagtilian ang mga pasahero. Si Sky ay halos mapaiyak sa tuwa. Hindi niya inaasahan na babanggitin ni Dominic ang pangalan nila on air. Nahihiyaman siya pero mas lamang pa rin ang kinikilig siya. Sinong hindi kikiligin sa isang Dominic Theodore? Babanggitin nito ang pangalan mo? Sit back, relax, and enjoy your flight to the City of Love. Makalipas ang ilang oras, kalmado na ang flight. Si Dalton ay abala sa panonood ng cartoons, habang si Sky ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa malayo, ang mga ulap ay tila dagat na gawa sa liwanag. Naalala niya ang lahat ng nakaraan. Ang nakaraan kung saan sa speaker, muling narinig ang tinig ni Dominic. Ladies and gentlemen, this is your captain. We've reached our cruising altitude. To my passengers, especially one very special woman on board, I'd like to say, thank you for believing in me. Thank you for giving me a reason to keep flying. Napahawak si Sky sa dibdib. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak ba siya. Simula nang magkasama sila, walang araw na hindi siya kinilig kay Dominic. Sinong hindi kikiligin sa simpleng ganito? Ang ibang pasahero ay nagtinginan, natatawa at kinikilig, habang ang mga cabin crew ay palihim ng umingiti. Kasabay ng isang flight attendant ang lumapit. Nakangiti ito sa kanya at may dalang tray. Ma'am, from the captain. Kumindat ito sa kanya at binigyan niya ito ng ngiti. Kasamahan niya ito at naramdaman niya na ganito pala ang feeling ng pinagsiserve sa eroplano. Pagkalipas ng 11 oras, nagsimulang bumaba ang eroplano. Sa malayo, tanaw na nila ang Paris at ang Eiffel Tower na kumikislap sa dapit hapon. Mama, look! Sigaw ni Dalton. Ang tower! Ang ganda pala niya sa personal! Ngumiti si Sky. Hinaplos ang pisngi ng anak. Oo anak, doon tayo pupunta. Doon magsisimula ang lahat. Lumabas silang tatlo mula sa eroplano. Sa labas ng gate, sinalubong sila ng malamig na hangin ng Paris at ang malalambot na ulap sa kalangitan. Sa likod nila, ang eroplano ni Dominic ay tila nagdiningning sa liwanag ng araw at isang paalala na kung saan nagsimula ang lahat. Ang ganda mo palagi, Sky. Hindi mo alam gaano ako gandang-ganda sa'yo. Sa malayo pa lang, tanaw na tanaw ko na kagad ang kagandahan mo. Minsan talaga mapagbiro ka. Kinikilig na sambit ni Sky at niyakap ito. Nagulat naman siya nang biglang yumakap si Dalton. Mommy, Daddy, next po ba'y sasama niyo rin po ako sa flight niyo? Of course, our little pilot. Masayang sambit ni Sky habang nakahawak sa pisngi nito. Captain Dalton Theodore. Tawag ni Dominic at kinilig naman si Dalton. Sa hindi kalayuan, ang mga cabin crew ay nakatayo sa kanilang likod at saka kumaway at sumigaw. Congratulations! Mabuhay ang bagong kasal! Nag-flying kiss si Sky sa mga ito at pinagmasdan sila papalayo. Sa kanilang paglalakad ni Dominic, napatingin siya sa langit at medyo napaluhan ng konti. Napansin niya yon at agad siyang hinalikan sa noo. Alam ko masaya ka. Pero lahat ng nakaraan ay dapat na nating kalimutan. Nandito na ako, Sky. Ang lalaking minsan nung pinagsisihan. Napahawak si Sky sa bibig at natawa. Hindi ako nagsisisi sa'yo, Dominic. Hindi.
Salamat sa tadhana. Kasi nakita kita ulit. Kasama na kita sa himpapawid. Salamat din sa kanya. Kasi kung hindi kita matatagpuan. Muling hinalikan ni Dominic ang asawa at masaya silang nag-travel sa Paris. Ang himpapawid ang naging saksi sa pagmamahalan nilang dalawa. Kahit na minsan ay hindi mo gustuhin, pero kung nakatadhana ay mangyayari pa rin. Minsan sa buhay ay may inaasahan tayo na akala mo ay hindi na darating. Pero naghihintay lang pala ang langit para ibigay sa'yo ang iyong nais. Wakas.